Hi, hello. This is Charlie, and let's talk about yung yen carry trade and how is it gonna affect yung portfolio ko sa US stock market. Again, this video is for beginners or those who are thinking of trying to start in the US stock market. So this discussion is actually very good because it's about managing risks, okay? And because there's impending risk na dadating, no? Na pwedeng mamaligro ang iyong US stock portfolio. So, ayan, nakikita nyo may pictures ngayon ako ng mga yen in case hindi nyo alam kung ano yung tsura ng yen. Ayan ang currency ng Japan. Now, ano naman tong yen carry trade at bakit na sangkot ang yen dito sa issue na to sa trading and investing sa US stock market. So, yan ang di-discuss natin ngayon. So, sa tulong ni Gemini, naggawa kami ng short article no in Tagalog, and later I'll do an English version of this one. And of course, pareho silang i-upload natin dito sa YouTube. So ito, sira na ang infinite money glitch. Ano ang yen carry trade at bakit ito delikado? So napansin mo ba ang biglang paggalaw ng market kamakailan lang na kung ikaw ay isang beginner investor sa US stock market, may isang terminolohiya kang dapat malaman ngayon. Yan ang the yen carry trade. Okay? So, matagal nang ginagamit ng mga taga Wall Street ang glitch na ito. Glitch. So, parang loophole, no? May lusot. So yung glitch na ito, para pondohan ang pag-akyat ng mga tech stocks at crypto. So, yung mga nakapaggawa na ng research dyan, no, pag nag-backtrack kayo sa mga charts, makikita nyo yung bumubulusok dati yung yung mga crypto, no, especially yung 2022, ganon, and earlier, no, kasi prior to 2024, yung interest rate ng Japan napakababa, almost zero. Okay? So, itong mga mayayaman na to, itong mga institutional investors, no, hiniram nila yon pera. So, mamaya explain pa natin. So, mas mura nilang nakuha, mas kikita naman sila ng malaki sa US stocks, no, sa tech stocks at saka crypto. So, I'll explain it later. So, pero ngayong Enero 2026, tila nagsimula ng kalawangin ang makinang ito, no, na style na ginagawa ng mga taga Wall Street. So, alamin natin kung ano ito at paano mo mapoprotektahan ang iyong pera. So, ano ba ang carry trade? Isipin mo na nanghiram ka ng pera sa iyong kaibigan na may 0.75% na interest sa Japan. No? So, hiram ka, no? So, tapos, dinala mo ang perang iyon sa US, sa Amerika, para pambili ng stocks na lumalago ng 15% or more, no? 20, 30% or even 50%, no? Sa trade mo or portfolio mo, no? Pwede ka rin mamili ng isa lang stock, panalo ka pa rin, no? Parang gumamit ka ng libre o murang pera para magpayaman. So, yun. So, nanghiram ka ng cheap, no? Nakakautang ka ng cheap. Pwede kang humiram ng maraming milyon o trilyon o bilyon na yen. Tapos, convert mo yun sa dollars. Tapos, bibili ka ngayon ng US stocks o crypto na tumataas na mahigit na 0.75 kung yan ang hiniram mong interest versus no sa kikitain ng stocks. Kahit isa nga lang yan noon kikita ka na ng 15%.
if you just pick the right stock, no? Kahit isa lang na stock, kita ka na. So, ano pa kaya yung mga institutional investors na katulad nila JP Morgan, mga Citibank, Wells Fargo, sino pa? Basta yun, yung mga malalaking bangko at saka investment bankers, no? So, they took advantage that. Hindi lang mga taga-Amerika, meron din taga-Europe yan. At meron din taga-Japan din, no? Na nag-take advantage, no? Kasi yung mga nakakahiram lang naman ng ganyang malalaking pera, yung mga big time din, okay? Pero ikaw, bilang small time, makakapag-take advantage ka rin ng yan. Kasi, pag bibili ng maraming stocks yan, yung mga big time investors, aakyat din yung stocks. So, makisakay ka lang sa wave, di ba? Yung tinatawag nilang momentum stocks. So, yun yung mga diskarte. So, sa loob ng maraming taon, nanghihiram ang mga investors ng trilyon-trilyon na Japanese yen dahil ito ang pinakamurang currency sa mundo. Well, noon. Ginamit nila ang perang ito para pambili ng Magnificent Seven. So, sino may Magnificent Seven? Yan yung Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Meta, si Facebook, at sino pa? Basta yon yung Magnificent Seven, i-research nyo na lang, i-google nyo na lang, Magnificent Seven, ayan, Magnificent Seven. At pati Bitcoin, kaya yung Bitcoin panalo, di ba? Kasi may liquidity nangyayari. May sobrang pera sa merkado. So, dahil maraming sobrang pera, no, pinapaikot nila ito. Especially, yung yen na to, yung ginawa ng Japan, na binaba nila yung pautang nila, no? So, people took advantage, no? So, bakit itong naging banta, no? Bakit naging banta or threat ito? So, gumagana lang ang strategy na ito, yung yen carry trade, kung nananatiling mababa o mahina ang halaga ng yen. Pero ngayon, ang Bank of Japan, si BOJ, ay nagsimula ng magtaas ng interest rates. Dahil dito, biglang lumakas ang yen. So, nag-appreciate yung yen versus sa dollar. Parang sinabi mo, yung piso bumaba ng 50 pagpalit ng dolyar, di ba? Ngayon 59 nagfa-fluctuate ang piso sa 58, 59. So ibig sabihin mahina ngayon ang piso, ang Philippine peso versus sa dollar. Pero pag yan bumaba ng 50, ibig sabihin na tumaas yung value ng Philippine peso versus sa US dollar. So, ganun nangyayari ngayon sa yen, no? Pag bumababa yung palit ng yen sa dollar, ibig sabihin nag-a-appreciate yung yen versus sa dollar. Okay. So, ang iyong murang utang noon, so kung nanghiram ka ng yen noon yung palitan pa ay 155 bawat dollar at bigla itong bumagsak ng 145 o 140, ang iyong murang utang ay biglang naging 7% na mas mahal bayaran. Okay? So, upang mabayaran ito, ang mga malalaking hedge funds ay napipilitang magbenta ng kanilang mga winners. Okay? Yung mga kumita na nagpa-profit na o may profit na, no? Na mga equities nila at saka at kung ano pang investment kung saan pa sila nag-invest na mga na perang hiniram nila sa yen sa Japan, no, para i-reinvest, no. So itong mga winners na to, ang iyong mga paboritong tech stocks at Bitcoin at other stocks, no, na bumulusok na for the last 2-3 years, no, bull market ang US stock market. So
yun. Kaya nag-bull run ang US stock market for the last 3 years and still ongoing, by the way. Para mabilis makalikom ng cash, so ang ginawa nila, binenta nila yung mga winners nila para mabayaran nila yung utang nila agad bago tumaas pa yung interest. Kasi nagtaas na nga ng interest. So, syempre, nandiyan yung greed, yung pagiging swapang ng konti, pero syempre, logical yon. Kung gusto mong yumaman, bayaran mo agad para mataas yung kita mo do sa pinang-invest mo using yung yen na inutang mo, syempre bayaran mo na agad para ma-cover mo na yung interest rate dahil nga tumaas, 'di ba? So para hindi grabe yung pagbawas dun sa kinita mo, in other words. Okay? So ito ang dahilan ng 2024 flash crash. At nakikita natin ang parehong senyales ngayon sa 2026. So ibig sabihin si BOJ magtataas na naman ng interest rate kasi nga may problema sila sa ekonomiya nila. Hindi nila alam kung magpiprint pa sila ng maraming pera, gagastos ba sila ng maraming pera para sa infrastructure, para sa kanilang social welfare, etc. Kasi kailangan nila magprint ng money. Kaso lang, kailangan din nila mag-raise ng ng interest rates. So, chicken and egg. Ngayon, chicken and egg, hindi mo alam kung ano yung Pag gumalaw sila sa kaliwa, ganito mangyayari. Pag gumalaw sila sa kanan, eto naman, mas malala mangyayari. So, ngayon, meron pa yatang gagawing magi-intervene pa yung US Federal Reserve para tulungan ng BOJ, na yung Bank of Japan, para tulungan i-prop up yung sitwasyon o i-double down kung ano yung applicable para hindi lumala yung sitwasyon. So, kailangan kasi hindi magtaas ng interest rate yung Japan. So, ano kailangan ngayong gawin ng Japan para hindi magtaas ng interest rate? So, yun yung question ngayon. So, saan napupunta ang ngayon, yung smart money? Kapag nakakagulo dahil sa carry trade, ang mga investors ay tumatakbo sa mga safe havens o ligtas na investments. So, isa na dyan yung gold at silver, no? So, yung gold. So, nakita nyo naman, gold, mataas ngayon. 2% agad. Today. Tapos ngayon, year to date, since January 1, 17.24% na inakyat. Since last year, 84% na inakyat ng gold, no, per ounce. Okay, try to imagine, last year, nasa 2,793 lang ang gold per ounce. Ngayon, nasa 5,000 na, magpa 5,100. At projected pa na aabot pa to ng 5,500 within this year, 2026. But with the current yen carry trade, baka tumaas pa to mas lalo hanggang 6,000 per ounce. So, alert ka lang, no? At taas mo lang yung radar mo para mag-monitor ka. Tapos ito na may silver. Silver ngayon, umakyat 7.91%, no? Ito yung COMEX. Pwede kayo pumunta dyan sa Google Finance. Dito lang, no? I-google nyo lang, Google Finance. So, ayan na yun. So, 109, no? Last week, nasa 95 lang yan. 94.28. Ngayon, 109 na. Umakyat na ng 16%. 5 days pa lang. Ito naman, year to date, since January 1, 54.86%. In January 1, December 31, 70.60 lang ang silver.
Ngayon 109 na. Ang projection naman nito, baka umakyat to hanggang 150 this year. Up to 160, and then ang pinaka-bullish case is $200 bago magtapos ang taon na 2026 ngayong taon. Ito naman, year on year. No? So, 12 months ago, January 27, $30 per $30.41 lang per ounce ang silver. May inakyat na 259% ang silver. Saan ka na? So, balik tayo doon sa article ko. So, yan. Tapos meron pa yung Swiss franc. No, yung Swiss franc naman, by the way, no, yung psychological level na gold, no, na 5,000, wala na yon, na break na yon. Tapos yung ano naman, silver na psychological level na 100, na top na yon, no, at na break pa. So ang question kung mariretain nila yon. Of course, pag ganitong bumubulusok ang gold, no, year to date, tapos yun silver year to date, expect na magkaroon ng ano yan, ng mga sell-off din. Pero with the current situation, political, geopolitical, trade tensions, yan, carry trade na yan, plus yung ekonomiya ng Amerika, plus yung dollar devaluation, na tapos de-dollarization ng mga malalaking central bank sa mundo, at pinapalit na nila yon yung mga treasuries nila. Hindi na sila bumibili masyado ng ganong karaming US treasuries, at pinapalit na nila is gold, di ba? Gold and other precious metals. Okay? So, ganun ngayon ang nangyayari sa mundo. So, yung Swiss franc naman, dahil tumataas na yung value ng yen against the dollar, ang next best na currency is the Swiss franc. So tulad ng yen, ang franc ay tinuturing na fortress currency. Kapag magulo ang mundo, doon at itinatago ng mga mamamayan ang kanilang pera. Pag naririnig mo yung mga Swiss bank, during the 70s, 80s, yun. So, kahit yung panahon pa ng World War II, dahil neutral yung bansa ng Switzerland, so parang nagiging safe haven para itago nila yung pera. So, nagkakaroon sila ng pera, assets, yung Switzerland. So, Swiss franc, mura din, mabibili. No? So, plus stable yun. Well, in Switzerland as a country, stable. No? Stable din yung kanilang interest rate. So, ang ginagawa naman nila, baka ang susunod na maririnig mo naman is the Swiss franc carry trade. Kasi, nagdagsaan naman lahat ng mga institutional players, mga hedge funds. Doon naman sila nangungutang ng pera. No? Bibili sila ng Swiss franc, uutangin nila yung Swiss franc sa ganitong interest na mababa din, tapos ilalaro na naman nila sa stock market. So, plan B nila yan. So, yun. Hindi ko na alam kung ano nangyayari ngayon sa magagaling sa money market at saka sa FX, yung mga FX traders diyan. Sila diyan. Hindi ako expert sa currency trading. Ang alam ko lang hedging. Bilhin mo ng mura, hintayin mong mag-appreciate in yung Swiss o yung yen, tapos ipalit mo ulit. So, defensive stocks, isa sa mga defensive stocks is utilities. Okay, nandiyan din yung consumer staples. Tapos, may isa pa, nakalimutan ko na. But yun, so bakit utilities, no? Kasi, magkagulo-gulo sa stock market, di ba?
Ang utilities, yung mga nagbibigay ng kuryente, ng tubig, gano'n, 'di ba? Eh tuloy-tuloy pa rin naman na kailangan 'yun ng mga tao, 'di ba? Hindi hihinto 'yun. Parang consumer staples. Pag sinabing consumer staples like pagkain, 'yun, 'di ba? Kakain pa rin yung mga tao. Pero kung malala yung ekonomiya, kakain pa rin yung mga tao, pero konti na lang. Pero kakain pa rin. So there will be consumption of food. So sa utilities, there will be consumption of electricity, there will be consumption of water. Okay. So kahit mag-crash ang market, kailangan pa rin ng tao ng kuryente and other utility-related services. Okay. At paano naman yung Bitcoin? Ang Bitcoin ay parang liquid sponge. Tumaas ito dahil sa free money, mataas na liquidity, na worldwide liquidity. Ngayong hindi na libre ang pera, madalas na ang Bitcoin ang unang bumabagsak dahil ito ang pinakamadaling ibenta ng mga traders para pambayad ng kanilang utang sa yen. Okay? Kaya bumabagsak ang Bitcoin. Isa rin sa dahilan. Kasi yung Bitcoin, may tinatawag na pag tumataas yung liquidity, pag nagpe-print na ng pera yung mga central bank, nagkakaroon ng money sa merkado, money sa market. Ano ba ginagawa ng mga central banks? Nagbibigay sila ng pera sa mga malalaking bangko. Tapos ang pamalit doon yung treasury bills nila, di ba? So kikita naman yung bangko dahil inutang nila yun sa bansa, no? Kung ano mang bansa sila, ipapalit naman ng yung interest doon sa yung yield na kikitain mo sa treasury bonds, no? So promissory note ng gobyerno 'yon, no? Promise ko babayaran kita after 15 years or after 10 years. So yun, kaya nakikita niyo yung mga 10-year, 20-year, 30-year, 5 years na treasury bills o bonds. So government bonds. So yun. So binibili mo yung utang ng Amerika. At ang Amerika naman, bibigyan kanila ng interest o kita do sa pinahiram mong pera sa kanila. So ganun yon. So anong action plan ko? No? Kasi nga, apektado ako. So kung maliit kang apektado ka din. Apektado na nga ako. Medyo, okay. Kanina nasa 972 yan. Halos $10 ang nawala sa akin from my highest. Ngayon, umakyat. Alam nyo kung bakit umakyat pa, no? Alam mo bakit? Yan, 989 na. Kita nyo yan? 989. Magna 990. Bakit? Kasi, pogi ako. Binura ko na muna yun, tech stocks ko. Nawala dyan si SanDisk. Nawala si SanDisk. Nawala si Western Digital. At nawala si Seagate. No? Tapos, anong pinagpapalit ko? So, yung nasa baba, ayan yung silver ETF, no? Exchange Traded Fund. Sinusundan yung pag-akyat at pagbaba ng silver, no? Yung sa COMEX, yung kanina pinakita ko. Ayan, si Sibanye-Stillwater, kung nakikita nyo, si Sibanye naman, yan, they're into gold, platinum, palladium, at iba-iba pang precious metals. So, hindi lang sila pure gold. Sa taas naman, gold at saka silver, no? Kakapasa ko lang yan. Dadagdagan ko pa yan. Dahil nga, yung sa sitwasyon ngayon na nangyayari sa merkado. No? Ayan, 990 na. Yeah? Good move sa part ko, no? Umaakyat. Kasi nga,
pumupunta sa defensive stocks ang mga investors ngayon. No? I should have done this last week. Hindi ko napansin yung bumaba yung ano no, bumaba yung kita ko sa sa mga tech stocks. Bumaba ng 8% yung sino to? Yung mga Western Digital ko, no? At saka yung SanDisk, no? Kambal tuko yun kasi si Western Digital ang may-ari sa SanDisk. So, obviously, maraming carry trade investment na pumunta rin doon sa mga stocks na yun, no? Kaya ngayon, nagbebentahan. Plus, the fact na nagbebentahan din katulad ko na hindi naman ako involved sa carry trade, pero apektado ako, di ba? Since alam kong tatamaan yung mga equity stocks ko, pupunta ngayon ako sa gold and silver, no? So, yun ngayon yung fastest horse. So, yan muna ang ating discussion. Okay? Ito, sandali, mag-scroll down lang ako. Scroll down. So, ano yun, history muna, history. So, yung flash crash noong 2024, yan yung dulot ng yen carry trade. So, August 5 yon. August 5. So, tignan na lang natin dito. So, sa map, sa chart. August 5, 24, May 2020. Ayan. Yan yun. Sandali para makita nyo visually. Na ayun yung flash crash. Ayan, August 2, August 5. Yan, August 4, August 5. Ito yung flash crash. Bakit flash crash lang? Ano ibig sabihin ng flash crash? Di ba? Ito yung flash crash. 4% na flash crash. Malaki yan, ha? Pag bumababa ang S&P 5, by the way, yung chart is an S&P 500, no? Ito, prior to the crash, meron pang nangyari na nag-pull sa so parang double whammy, no? Kasi yun July 2, yan, naglabas ng weak jobs report. So, mataas ang unemployment rate ng Amerika noon. So, ito ang naging mitsa ng takot, no? Naging mitsa ng takot sa merkado, baka papunta na sa recession ang Amerika ulit. Pag ganon, babagsak na naman ng 20% to almost 30% yung S&P 500, recession na yon, no? So, kaya lalong bumagsak ang stock market bago mag-weekend. Tapos pumasok yung August 5, Lunes, pagbukas ng market ng Japan, bumagsak ang Nikkei 2025 ng 12%. Malaki po yun. Na sa loob lamang ng isang araw. Ito ang pinakamalaking single day point drop sa kasaysayan ng Japan. Damay din ng US market kung saan ang S&P bumaba ng 3%. Bumaba nga ba ng 3%? Yeah, bumaba nga yung 3%. So, ito yun, no? Almost 5%. Yan. Almost 5% from the high, tapos 3% kung ano may binanggit doon sa research. So, bakit ito tinatawag na flash crash? Tinatawag itong flash crash dahil kahit napakagrabe ang pagbagsak, no? Mabilis din itong nakabawi. Biglang nag-rebound, no? Parang sa basketball. Kung gaano kabilis bumagsak, ganoon yung kabilis nakabawi. Kasi, well, siyempre, may mga investors na katulad natin, no? Kung meron kang sobrang pera, kaya sinasabi nila, always have dry powder on the side. Huwag mong gagamitin lahat ng pera mo pang invest para sa mga ganitong oportunidad na pag may flash crash, yan, pwede ka bumili. O kaya yung nangyari yung ginawa ni Trump itong 2025 o itong 2026. Itong 2025, ito, ayan, yan, 2025, yan, ang tawag dyan, Trump tariff, boom, di ba? Bumaba ng 21%, no? 21 to 22%. Tapos biglang akyat din, no? Biglang akyat. Ayan.
Ayan, biglang akyat hanggang today. May mga konting takot din, pero very minor. Hindi katulad ng yan, 21%. Yung gets nyo? Pero yun sa flash crash yun. Mabilis yung pagbagsak, mabilis yung pagbaba. Okay? So, yan lang. 30 minutes na tayo. So, thank you very much for listening. At yun ang update ko sa macroeconomics ngayon. Plus, kung paano naapektuhan yun aking portfolio. Which ngayon, umaakyat ulit. Pre-market to, ni-record ko tong video pre-market. Hindi pa nagsisimula yung actual na market. Pero tumataas nga dahil sa precious metals, doon nagdadagsaan lahat ngayon. Gold, silver, and other defensive stocks. So, yun lang muna. Thank you very much and see you on my next video.